tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng habagat at ng bagyong Maring. Ayon sa NDRRMC, umakyat na sa 20 ang nasawi, habang mahigit 2 milyong Pilipino naman ang naapektuhan ng kalamidad. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma, mag-uulat ng live po Aguinaldo. Magandang tanghali sa iyo, Waywaya. Bilang ngayon ng mga evacuation centers ay kailangan pa rin ng Department of Social Welfare and Development ng mga karagdagang volunteers upang nga mapabilis ang kanilang repacking ng mga relief goods. At sa ngayon ay nasa 1.9 milyong piso ay rather katao o individual ang mga apektado ng bagyong Maring na ine-enhance nga ng habagat. Ang mga nasa loob ng mga evacuation centers ay umabot sa 48,386 na pamilya o 214,157 na individual na nakatira ngayon sa mga evacuation centers na bumaba ang bilang na mula sa 718 ngayon ay nasa 675 na evacuation centers na lang ang naitala ng NDRRMC. Ayon sa huling talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 20 katao ang namatay dahil sa pananalasa ng bagyo. Kinilalang si Conrado de la Rosa mula Imus, Cavite, habang hindi pa rin makilala ang isang bangkay na kanilang natapon sa Kawit, Cavite ang mga naidagdag na casualties. Sa ngayon, ang mga probinsyang lubog sa baha ay ang ilang syudad sa Pangasinan, Ilocos Sur, Zambales at Bataan. Pero nasa 29 na kalsada at tulay na lamang ang hindi madaanan ng mga motorista mula sa Region 1, 3, 4A, 5, Cordillera Region at NCR. Ang inisyal na halaga ng bilang ng pinsala ay patuloy na tumataas, Kirby, na umabot sa higit 77 milyong piso ang halaga ng infrastruktura at agrikultura na kung saan ngayon tumaas ang ngayong araw ang bilang ng halaga sa infrastruktura na umabot sa 74 million pesos. Narito po ang bahagi ng panayam namin sa tagapagsalita ng NDRRMC na si Major Reynaldo Balido. Yeah, yung lalong-lalo na sa cause of damage dahil ngayon fully na kakapag-assess na yung ating mga tauhan, mga kasapi dyan sa regions. That's why sabi ko kanina, we are expecting yung cause of damage aangat. Hopefully yung number ng mga casualties, mga nasawi, hindi na matignan. Pero sir, ngayon, saan nyo palagay tataas? More on agriculture or infrastructure? Yes, basta kasi flooding, siyempre ang unang matatamaan dyan, yung mga pananim. Itong area na natamaan, maraming pala isdaan dyan sa Laguna, dito sa Cavite. So, part pa rin naman yun ng agriculture. Sir, ang agency nyo, yung NDRRMC, ano po ang, besides sa mga evacuation centers na binibigyan ng assistance, besides that, sir, ano pong tulong na binibigay natin sa mga nasalanta ng bagyo, yung ngayong wala ng tahanan? Ano po yung assistance na binibigay natin ng national government? You mentioned na kahit hindi sila sa evacuation centers, di ba? Yun nga, sabi nga natin nakikitira sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak. Mayroon programs yung DSWD, yung emergency shelter. Bukod nga dyan sa assistance na binanggit nga ni Major Reynaldo Balido, ang NDRRMC naman ay magbibigay rin ng mga assistance. Ang mga kaanak ng mga biktima ng bagyo ay maaari na nilang makuha ang assistance na abot sa 10,000 piso kada biktima ng kalamidad, habang sa mga sagutan ay 5,000 piso ang matatanggap, at sa mga nawawala matapos ng 2 taon ay maaari na nilang i-claim ang 10,000 pisong assistance na ibibigay ng NDRRMC. Kailangan lang magbigay ng death certificate, certification mula sa DSWD o sa mayor, police report at certificate ng affiliation sa mga namatay na kaanak, habang sa sagutan ay medical certificate mula sa ospital lang ang kailangan ipakita. Maaari silang magtungo sa mga regional offices ng
Office of the Civil Defense. At sa ngayon nga, samantala, tiniyak ngayon ng Department of Health, Kirby, na minimal pa lang ang mga sakit na kanilang naitatala o mga dinadaing ng mga tao sa mga evacuation centers at wala pa namang malubhang sakit na kumakalat. Ang top 5 na sakit na naitala ngayon ng DOH ay ang acute respiratory infection na kung saan umabot sa 164 na taong, karamihan rito mga bata ang biktima ng respiratory infection. 107 katao naman ang mga may naitalang may lagnat. 42 katao naman ang may skin diseases. 24 naman ang may open wound and bruises. Sakit na kanilang naitala ay ang acute watery diarrhea na may 7 katao ang naiulat na nagkaroon nito. Hirap sa paghinga, measles na may isa tayong naitala sa probinsya naman ng Rizal at para hindi mahawaan nga ang ibang evacuee ay dinala kaagad siya sa ospital. Samantala, patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga volunteers sa DSWD warehouse sa Chapel Road, Pasay City. Malapit lang po ito sa airport. Maaari naman tumawag para sa coordination sa mga numerong ito. 511-1259, 856-3665 at 851-2681. Ito ay para sa mga nais tumulong mag-repack ng mga relief goods para nga may bahagi nga kaagad sa mga evacuation centers ang mga relief goods ng DSWD. At Kirby mula rito sa Campo Binado kasama ang Unit 3. Salamat sa iyo, Wayway Makalma at happy weekend.